walang hirap, walang sarap. May sangkap kasing pagmamahal. Ang mga pagkaing bago natin matikman, magkakandakuba muna ang gagawa. Sa lahat ng bouquet of roses, ito ang hindi ka lang kikiligin, matatakam ka pa. Dito sa bayan ng San Enrique, sa Iloilo, pinipitas, inihahanda ang mga bulaklak na ito. Gawa sa ginadgad na papaya na may palamang yema. Ito ang Rosita papaya o crema de leche. Panghimagas ito sa Iloilo sa tuwing may mga okasyon. Yun nga lang, nawawala na ngayon. Tila nalilimutan na. Mabuti na lang at itinuro pa ng Lola Carolina ni Allen Joy. Kostumbre na balas ang mga San Enrique noon nga may mga party-party sila. Ginapromote nila ang ilang delicacy. Pero sa paggawa nito, kailangan ng matinding pasensya. Pag maraming order po, katulad po ng 100 pieces, aabot po ng 4 o 5 hours. Ginawa muna ang yema. Sa paghahanda naman ng papaya na magsisilbing petals, importante raw na pantay-pantay ang nipis nito. Kaya gumagamit pa si Allen Joy ng katam o yung pampakinis ng kahoy. Hintayin na maging sticky o caramelize yung papaya. Binilog ang nalutong yema at saka nilagyan ng parang buntot para dito ididikit ang petals na gawa sa papaya. At ang sarap yung nasa gitna, yung yema. Crispy siya. 12 pesos kada piraso. Dapat may creativity, may skills. Dapat po kasi may tiyaga ka talaga sa paggawa. Sa pamilihang bayan ng Taal sa Batangas, matitikman naman ang mga itinitindang kakanin ni Yoli na made with love daw. Ang gamit niya sa paghahanda nito, ang ipinamana pa raw sa kanyang tradisyonal na gilingang bato. Ay iba po sa makina eh. Dahil ano po, hindi po siya nasasala. Di yun yamas po nun nakakasama sa pagluluto. Pino po ang luto dito. Sa paggawa ng kakanin, umikot ang buhay ni Yoli. 8 taong gulang pa nga lang daw siya, gumagamit na ng gilingang bato. Ako po lahat ang nagawa. Nagkakadinyog, nagigiling, naluluto. Sadya po nakakapagod. Sakat na po ang aking katawan, paano ako lang po ang nagawa. Kada araw, 3 hanggang 5 kilong mais at malagkit ang kanilang ginigiling. Ang 2 oras na inaabot ng paggigiling, nakatoka na ngayon sa kanyang mga anak na sina Roy at Rico. Ito araw-araw pong ginagawa para po exercise sila po sa katawan po. Para po lalaki ang mga baraso po. Habang si Yoli ang nagtitimpla at nagluluto ng malagkit at maha blanca. Masarap yung gata, yung latik, at saka po yung maha. Sa paggawa ng nilupak, mano-manong binabayo ang saging sa tradisyonal na lusong at halo. Para siyang magatas na malinamnam eh. Marami po kaming order. Pagka ho piyesta, nabintamin po ako ng meron 7,000. Makakabili po ako ng mga gamit sa bahay. Ang maganda sa nilupak ay ito ay nagiging instrumento ng pagtitipon-tipon ng mga tao, hindi lamang taga-bayan, pati na mga taga-bukid. Kalimitan, lahat ng tao na mga kamag-anakan ay nandoon para makibahagi. May natitira
natitira pa ba kayong pasensya? Kasi babiyahe pa tayo papuntang Lukban, Quezon para naman maghimay ng saha o yung ubod ng saging. Ito raw kasi ang nagpapa-espesyal sa kanilang paksiw na pata na inihahanda ng isa sa itinuturing na culinary icons ng probinsya, si Milada Diallo Valde o Camila. Yung saha, yun yung kanilang ginagawang pinggan kung sila'y kakain na. Nadiskubre nila na inside nung katawan ay may ubod na kung saan pwede siyang isangkap o ihalo sa kaanumang lutuin. Ang putahing ito, hindi pwede sa mga gutom na at nagmamadali dahil sa paghihimay pa lang ng saha. Aabutin ka na ng siyam-siyam. Ito ang ginagawang panlahok sa paksiw na pata. Para tanggalin ang dagta, iikutin lang natin siyang ganito. Dagdag pahirap ang napakalagkit na dagta ng saha. Habang hinahalbusan natin to, maggigisa na tayo ng pata. Sarap! Ang asim, ang lambot. Isa pa sa mga ipinagmamalaking recipe ni Camila na mano-mano rin ang pagluluto. Ang mainit-init na sabaw na ito na sinangkapan ng karne. At dahil nahahawig ang itsura nito sa turban o yung headgear ng mga tiga-India, tinawag nila itong Bombay. Kailangan munang tadtarin ang karne at laman loob para maging pino. Every Sunday lang siya available sa market. Dahil isa rin siya sa pinakang mahirap gawin. Habang hinihintay natin kumulo ang sabaw ng Bombay, gagawin na muna natin ang pinakang main ingredient ng Bombay. Pagkabalo, tinalian ng pisi mula sa buntal, isang uri ng palm na marami sa Lukban. At saka in-steam sa loob ng 1 oras. Ito na po ang Bombay ng Lukban. Tamang-tama ang lasa. Masarap. Iba pa rin talaga ang mga pagkaing made with love at walang shortcuts. Tunay ngang lahat ng bagay mas masarap kapag pinaghirapan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.